So I'm sure mga sangkay, marami pong born again Christians ang magugustuhan po yung topic natin ngayon dahil patungkol po ito sa Israel kung bakit nga ba talaga ang bansang ito ay hindi matibag-tibag at kahit anong gawin mga sangkay ay hindi po talaga ito matatalo, lalong-lalo na po sa panahon natin ngayon. Ito po yung ating pag-uusapan ngayon. Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat po ng mga solid sangkay, ng mga aktibo pagdating po sa mga ina-upload nating video. Maraming salamat po sa inyong lahat. Anyway, before we start guys, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Sa baba ng video na to, ito mismong pinapanood yung mga sangkay, makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Ulitin ko po mga sangkay. Nanonood kayo ngayon, nasa baba lamang po ang subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. So maganda po yung pag-uusapan natin ngayon dahil patungkol po ito sa Israel. Bakit nga ba itong Jewish people ay hindi po talaga matatalo at mananatili po sila? Sabihin na natin mga sangkay, matalo sila panandalian, masakop sila panandalian, pero hindi po talaga sila nabubura. Pagdating po sa kasaysayan ng ating mundo, ito lamang po ang lahi mga sangkay na nag-exist na kahit po dinaanan ng matinding pagkasakop-sakop, biruin mo, napalayas pa po ito sa kanilang sariling bayan at ilan na lamang po ang natira until na ang pangalan ng mula po sa Israel to Judea, napalitan na po to Palestina na ngayon mga sangkay ay Palestine na po. Ngayon, ito ang dahilan mga sangkay. Panuorin po natin ang video na to para mas maintindihan po natin. Know where the Egyptian Empire disappeared to? The Greeks, the Romans? Is anyone speaking Latin today? The Third Reich? Did anyone hear new lately? And look at us. The Bible. Okay. Know Ito, where the Egyptian ulitin natin. Empire disappeared to? The Greeks, the Romans? Is anyone speaking Latin today? The Third Reich? Did anyone hear news from them lately? And look at us, the Bible nation. From slavery in Egypt, we are still here, still speaking the same language, exactly here, exactly now. Maybe our neighbors don't quite know it yet, but we are an eternal nation. As long as we keep our identity, we will stay eternal. So I'm sorry that we're not worrying and complaining and crying or fearing. Don't pay attention to the nonsense in the media. They will not tell you about our festivals here in Israel or about the people that continue living, going out, meeting friends. Yes, sometimes morale is down. This is only because we're mourning the dead while they're celebrating spilled blood. And this is the reason we will win after all. So stand up tall and proclaim with pride, Am Yisrael Chai. I am a Jew today, tomorrow, always, and forever. Okay. Ito po yung unang part. Pakinggan nyo mabuti. Know where the Egyptian Empire disappeared to? The Greeks, the Romans? Is anyone speaking Latin today? Okay. Sa unang part, binanggit niya po dito mga sangkay, yung mga nanakop sa kanila na kung saan nag-disappear Roman Empire at marami pa pong ibang mga imperyo, mga sangkay. Subalit, until now, itong Israel ay nananatili po. Biruin mo, nagkalat na po yan sa bandang Europe mga sangkay. Pero, up to now, muntik pa po silang ubusin nung ikalawang digmaang pandaigdigan ni Hitler. Pero until now, mga sangkay, nag-i-exist itong Israel. At may sumusubok na naman po sa kanila. Ang isa sa reason lamang po na ito mga sangkay ay dahil po sa promise ng Diyos kay Abraham. Do ang Israel ngayon mga sangkay, for your information, dumadaan po sa isang pansamantalang pagkabulag, pagkabingi, marami pa pong, kumbaga, partial na parusa ng ating Panginoon sa kanila dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Pero mga sangkay, ito kasi yung promise ng Panginoon kay Abraham. In Genesis chapter 12 verse 2 to 3, pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Ito ay pangako kay Abraham
mga sangkay, ito po ay kung tawagin ay Abrahamic or Abrahamic Covenant. Sabi po dito, pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Ito ang matinding sinabi ng Diyos. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain at ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Hindi lamang po kay Abraham yan mga sangkay naging promise. Kasi covenant po yan to his coming people. Wala pong iba kundi ang Israel. Sino man ang magpala sa Israel, sino man ang magpala sa mga anak ni Abraham, pagpapalain din ng Diyos. At kung sino man ang sumumpa, isusumpa din ng ating Panginoon. So, ngayon kasi, nasa critical stage, we know naman what is happening in Israel. Hindi na kailangan i-memorize yan. Until now, nagpapatuloy mga sangkay ang digmaan. But, malabo po silang matalo. Alam nyo, dadating pa nga po sa point na magkakaroon po ng Gog and Magog battle na inire-ready na po yan mga sangkay. At sa tingin ko, wala na po dito yan. Yung mga sinasabing na rapture, yung mga nasa di ba? Sinabi yung Bible na kukunin muna ng Diyos ang maraming kanyang mga tagasunod, mga anak na naglilingkod sa kanya ng tapat. Before po yung Great Tribulation. I don't know kung naiintindihan nyo to, mga sangkay, pero ito po ang totoong magaganap in the future. Okay? Ang pinakamalaking battle na harapin ng Israel ay ang Gog and Magog battle. No? May tinatawag din pong Armageddon. Subalit mga sangkay, sa part na yan, nagtatalo po yung mga scholars yung mga Bible scholar. Yung iba sinasabi na itong Gog and Magog battle ay kaparehas lang din or same day ng Armageddon battle, yung final battle. Meron naman nagsasabi na magkaiba ito. Pero mga sangkay, lumalabas pa rin pong totoo na ang Israel ay ipaparating po talaga sa isang malaking digmaan na ayon po sa Biblia, sindami po sila ng mga buhangin na dadaan, magmamarcha po dyan sa Euphrates River. Yan po yung mangyayari. Subalit, balikan po natin, ito po yung promise kasi ng Diyos kay Abraham. Okay? Magtataka na naman ng iba, bakit ako nagtatapik ng ganito? Diyos mio, Marimar, matagal na po ako nagtatapik ng ganito. Ba, 2022, December 2022, nag-quit po tayo sa pagiging isang political vlogger at hindi na po tayo nagtatapik ng pampolitika na tulad dati. Paminsan-minsan mga sangkay, nagtatapik po tayo. Pero yung mga small na lang. Pero wala na po tayong binabatikos, wala na po tayong sinusuporta na kung sino mang politiko. Okay? So, sa mga nabibigla, malamang hindi po nakakapanood yan dito. Matagal pong hindi nakapanood. So, ito pa, mga sangkay. Ito kasi marami ang nagsasabi na itong Israel ay dayuhan lamang sa lupain ng Israel. Subalit, ito po. Akala po kasi ng iba, 1948 lamang napunta ang Israel doon sa kanilang bayan ngayon. Subalit, hindi po. Thousands of years ago pa po. Ito, pinangako po yan ng Diyos. Tandaan po natin, mahirap kalaban ng Diyos. Sabihin na po natin, sige, kakampi nila yung presidente, kakampi nila yung mga malalakas na mga bansa. Okay. Pero ano sila sa isang Diyos na naglikha ng lahat ng bagay? Ito, sabi ng Genesis chapter 17, mga dayuhan lamang kayo ngayon sa lupain ng Kanaan. Ito pong Kanaan, mga sangkay, ang tinutukoy po yan, ay ang bansang Israel. Pero, ibibigay ko ang buong lupain ito sa iyo at sa mga lahi mo. Magiging inyo ang mga ito, magpakailanman at patuloy ako magiging Diyos ninyo. Pangako po yan kay Abraham, Isaac, and Jacob. Yung 3 patriarchs. At that time, mga sangkay, ano pa lang sila, mga dayuhan pa lamang po sila. Pero may promise ng ating Panginoon sa bansa ng Israel. Na ngayon, ay sa totoo lang, kaunti na nga lang po yung kanila. Kasi nga po, pagbalik nila noong 1948, iba naman na po yung naninirahan Binigay na lamang po yung ilang bahagi, kalahating bahagi para sa kanila. Sa kanilang sariling lupain na ipinangako ng Diyos. At eto pa, mga sangkay. Exodus chapter 6 verse 1 to 5. Sinabi ng Panginoon kay Moses, ito kay Moses pa po, thousands of years ago pa, wala pa po. Kaya nga sinasabi ko, hindi po ang United Nations ang nagbigay sa lupain ng Israel, mismo ang Diyos.
Ito, sinabi ng Panginoon kay Moses, makikita mo ngayon kung ano ang gagawin ko sa Faraon. Ito po yung time na sinakop po sila ng Egypt. Dahil sa kapangyarihan ko, papayagan niyang umalis kayo sa bayan niya. Itataboy panganin niya kayo. Sinabi ng Diyos kay Moses, ako ang Panginoon. Nagpakita ako kina Abraham, Isaac, and Jacob bilang makapangyarihang Diyos. Pero hindi ko ipinakilala sa kanila ang pangalan kong Panginoon. Gumawa ako ng kasunduan sa kanila. Ito yung kasunduan, ha? Tingnan natin. Gumawa ako ng kasunduan sa kanila na ibibigay ko sa kanila ang lupain ng Kanaan kung saan sila naninirahan bilang mga dayuhan. Diba? Kanaan. Ito po yan, mga sangkay. Yung sinasabing Kanaan. Ayan po. Ito po yung bansa ng Israel. Nung nasakop po nila itong Kanaan, mga sangkay, kasi natagalan po bago po sila makarating dito eh. Instead na 40 days lamang, naging 40 years nakarating dito ang Israel. Bakit? Dahil nga po sa maraming mga kasalanan na nagawa po nila habang nasa wilderness sila. Nagpaikot-ikot po sila until nakarating po sila dito. Even Moses, di nakarating dito. Okay? Pagkarating po nila dito, mga sangkay, hinati-hati po nila ito. Ang nagmay-ari sa lupain ito ay 12 tribes ng Israel. Ayan po, may mga pangalan, no? Di ba? Zebulun, Issachar, at Naphtali, Gad, Reuben, Judah, Benjamin. Marami mga sangkay nagmay-ari. So, talagang hinawakan po nila. Ngayon, ito, very specific ang Biblia about dyan. Para mas makita po natin. Sabi po dito, sa Exodus 23 verse 31, sisiguraduhin ko na ang hangganan. Ito specific. Wala pa pong 1948, thousands of years ago pa. Sinabi na po dito, sisiguraduhin ko, sabi ng Panginoong Diyos, na ang hangganan ng lupain ninyo ay magsisimula sa dagat na pula hanggang sa dagat ng Mediteraneo. At mula sa disyerto sa timog hanggang sa ilog ng Euphrates, ibibigay ko sa inyo ang mga nakatira sa lupaing iyon at itataboy nyo sila. At yun po yung nangyari, mga sangkay. By that time, sila Joshua at Caleb, kasama po yung mga bagong henerasyon ng Israel, sila po yung nakapasok dito. Okay? Ngayon, mga sangkay, ayan po, nagkahati-hati po yan sa maraming mga iba't ibang mga, iba't ibang mga tribo ng Israel, yung 12 na anak ni Jacob. Ayan po. Ngayon, ito na po yung Israel. Maliit na lamang kumpara dati, mga sangkay. Kasi may Jordan na, ayan po, naging bansa na po itong Jordan, Syria, may Lebanon. Ito na lang yung sa kanila. Sa totoo lang, konti na lang. Ito po yung promised land, na land of Canaan. So ngayon, bakit hindi matatalo ang Israel? At bakit nasa kanila ang biyaya ng Panginoon? Dahil po sa covenant ng Diyos kay Abraham. Yun lamang. Kaya yun po yung punto ng isang Jewish na nagsasalita. That is why marami mga Kristiyano nasa side, okay, majority. Kapag hindi ka nasa side ng Israel, ewan ko na lang. Baka hindi ka nagbabasa ng Biblia. Sabi ng Bible, di ba? Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain at ang sa iyo'y naman sumumpa ay aking susumpain. Well, mga sangkay, ngayon alam nyo na kung bakit ang Israel ay talagang namang iniingatan ng Diyos. Dahil nga po sa pangako kay Abraham. Ano po ang inyong komento tungkol dito? Just comment down below. Now guys, I invite you please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Lalo po sa mga born-again Christians dyan. Click the subscribe, click the bell, and click all. Nasa YouTube lamang po yan. Ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.